Ama naming Diyos na nasa langit, tayo po'y mananalangin sa ating Diyos Ama na nasa langit. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ang pangalan mo sapagkat ikaw ay Espiritu na dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan ng iyong salita na dapat namin malaman upang makilala ka namin ng lubusan at masunod namin ang kalooban mo at ng ay sagawa namin ang kalooban mo, Diyos. At tahakin namin ang tamang daan patungo sa buhay na hantong sa kaharian mo, Diyos, sa langit. Dinadalangin ko po sa iyo sa araw na ito. Sa oras na ito, Panginoon, nagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga nakikinig ng mga salita. Buuin mo ka na ng mga puso at isipan. Bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom upang sa pagbabahagi ko ng iyong banal na salita, patuloy na tumimo po ito sa kanilang mga puso at isipan. Mamagitan ng banal mong Espiritu na siya nagtuturo sa amin upang may pahayag ng buong tapang ang iyong banal na salita. Kung malaman nila, makilala ka nila ng lubusan. Malaman nila ang iyong mga salita. Lahat ng mga pinagbabawal mo upang sila'y gumaling sa kanilang mga karamdaman in the mighty name of Jesus. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan lamang ni Jesus ang siyang magpapagaling sa amin. Salamat po, Ama na nasa langit. Dinggin mo, Diyos, sa aming panalangin. Patuloy po kami nananalig sa iyo, titiwala sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po ang ating topic. Bakit ba marami sa mga tao ang masasakitin at hindi maalis ito? Ano ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Ngayon po ay ibabahagi ko naman sa inyo kung bakit nga ba maraming nagkakasakit na paulit-ulit lang at bumabalik ni hindi nawawala. Maraming nagsasabi na minana daw ito sa ating mga ninuno. Ito po ang dahilan kung bakit nangyayari ito. So pakinggan po natin mabuti. So basahin po natin sa unang Korinto 11 verse 27 hanggang 30. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo, at may ilan ngang namatay na. So maliwanag po sa nabasa natin na bago tayo kumain ng ostya at uminom ng sasaro ng dugo ng Panginoon, ay dapat po suriin po natin ang ating sarili. Siguruhin na maging malinis po tayo at nagbabago ang ating mga layunin at ugali. At susundin po natin ang Diyos at si Jesus, na kung ikaw ay dating mapag-isip ng masama, nagnanakaw, nanunuhol, nanlalait ng kapwa, sakim, hindi marunong tumulong, mainit lagi ang ulo, nangangalunya, pumapatay, so kailangan po natin magbago. Kung mangyayari po ito, ay pwede na po tayong kumain at uminom ng saro ng Panginoon. At humingi po tayo ng tawad sa Diyos bago po natin isagawa ito.
magpakumbaba at talikuran ng ating mga kasalanan. Hindi po natin madadaya ang Diyos dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya kung ano ang ating nasa isipan, ang ating mga ginagawa, kung mabuti o hindi ang ating mga hangarin. Kailangan po talagang siyasatin natin ang ating puso at isipan kung karapat dapat po tayo na kumain ng ostya o hindi pa. So kapag alam mong nililinis mo at binabago mo ang iyong sarili, pwede ka nang kumain at uminom nito. Dahil diyan ay pwede ka nang dahil diyan ay hindi ka na magkakasakit ng malubha o sino paman sa inyong pamilya. Dapat po na ipinapaliwanag ito sa simbahan bago nila ipatupad at nang malaman ng mga tao ang kahalagahan ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus. So napakahalaga po ito dahil nakataya po ang ating kalusugan, ang ating buhay. Pangalawa naman po ay ang ipinagbabawal ng Diyos na mababasa po natin sa 10 utos ng Diyos. Ito po ay tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So basahin po natin sa Exodo 20 verse 3 to 5. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So sa nabasa po natin, maliwanag talaga. Sana po ay naunawaan po natin ang sinabi ng Diyos. Napakaliwanag po sa ating mga nabasa. Na 10 utos ng ating Diyos. Meron pa pong ibang translation, yung talagang dating translation niya. Sabi po sa Exodus 20 verse 3 to 5. Huwag kayong magkakaroon ng mga larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa dagat, nasa langit, nasa himpapawid. Parurusahan ko kayo hanggang sa ikaapat na salinlahi. So yun po. Huwag daw po tayong gagawa ng imahen ng kahit anumang nilalang na nasa lupa, nasa himpapawid o nasa dagat. At ito ay sinasamba ng mga tao, dinadalanginan at niyuyukuran pa. Dahil diyan ay sinumpa ng Diyos ang mga gumagawa nito mula sa ikatlo hanggang sa ikaapat na salinlahi. Kaya po maraming nagsasabi na kapag may sakit na diabetes, high blood o cancer, ay sa lahi daw po ito. So mali po ang sinasabi ng tao tungkol dito. Kung isa po kayo na gumagawa nito, ay mabuti nang huwag po natin gawin ito. Sundin po natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga salita. Sundan po natin ang Diyos. At tulad po ng sinabi ko na magsisi po tayo, magpakumbaba at talikuran ang ating mga nagawang kasalanan. Dahil diyan matutuwa po ang ating Diyos sa atin. At pagagalingin niya tayo anuman ang ating masamang karamdaman. Tinanggihan man ito ng doktor o ikaw ay binigyan ng taning. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa sapagkat ang the best na doktor natin ay si Jesus. Siya po ang magpapagaling sa atin, sa inyo. Sa inyo, anumang po ang inyong masamang karamdaman. At pagpapalain pa tayo na mababasa sa Exodus 20 verse 6. Pagpapalain pa tayo hanggang sa kaapu-apuhan.
or generation to generation. So, iyan po ang dalawang dahilan. Dalawa pa lang po ang dahilan na nasabi ko. Yun nga po ay sa ah, pagka pagtanggap, pagkain sa ostya at pag-inom sa saro ng Panginoon. Ah, ito'y katumbas ng dugo ng Panginoong Hesus. At sa pangalawa po ay yung sa 10 utos na ipinagbabawal ng Diyos. Huwag po tayong magkakaroon, huwag po tayong sasamba, huwag po tayong mananalangin sa mga rebulto. Ito po ay pinagbabawal ng Diyos sapagkat narinig niyo po na ang Diyos po ay seloso. Huwag po tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Kapag nagkaroon tayo ng mga imahen o rebulto, hindi lang po isa ang Diyos natin, nadagdagan na po. So, common sense po. Yan po ay pinagbabawal ng Diyos. Hindi po siya nagpagawa kailanman ng mga rebulto o larawan na may na sinasabi ng ibang simbahan. So, sana nagkaroon po kayo ng tamang kaalaman at naunawaan niyo po ang ibig ng ating Diyos na nasa langit. Hindi po ako ang nag-utos nito. Ito po ay nakatala sa Biblia na ating pong nabasa. Kaya po dapat buksan po natin ang ating puso't isipan upang tayo'y makalakad sa daan ng Panginoon at makagawa tayo ng mabuti, makatulong po tayo sa ating kapwa. Hindi lang po ang ating sarili ang dapat isipin, kundi ang ating kapwa. Mahalin po natin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mahalin po natin ang ating kapwa gaya po ng ating sarili. Dito po nakasalalay ang buong kautusan ng ating Diyos. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat po kayo ay gagaling in the mighty name of Jesus. Sa namang masamang inyong karamdaman, tinanggihan man kayo ng doktor o nilagyan na kayo ng taning sa buhay. Sinabi niyang doktor, next month, next year, o ilang buwan ay mawawalan na po kayo ng buhay. So, lumapit po kayo sa Panginoong Hesus. Siya po ang the great healer, the great God, and the holy God. Siyang simula at ang wakas. Malagi po tayong manalangin ilang beses sa isang araw at magbasa ng Biblia araw at gabi. Sa gayon, giginhawa po tayo at tatagumpay sa buhay sa mga gawa ng dyablo in the mighty name of Jesus. Salamat po, aming Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Lahat po ay gagaling. In the name of Jesus. God bless po.